Okay, so what is up? Welcome back to another episode of License to Shoot podcast. I'm EDC alongside William Go. To be honest, yung mga draft coverages, draft contents, yun yung mga isa sa mga pinaka-inaantay ko. And now, coming into this year, we're approaching the PBA 2024 draft class. Honestly speaking, akala ko magiging tulad lang din to ng NBA na some experts say na hindi siya masyadong exciting. Pero itong PBA draft, hindi siya masyadong exciting nung nagsimula yung applications. Pero nung patapos na yung deadline, may mga applicants na naging clutch enough to make this draft class super interesting. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. William, uh, yeah, 1 month ago, maybe two weeks or 1 month ago, parang Baltasar draft lang to. Pero ngayon, ngayong araw na nire-record natin itong video na to, may mga other prospects na sumali at parang nagkakagulo, medyo nagkaroon ng conversation with the number one pick. At ito ay walang iba kundi si Cedric Bearfield, guard coming from the Utah University that played in G League for OKC, yung G League affiliated team ng OKC. Your thoughts on the guard from that basically dami ng experience nitong Oh, Cedric Bearfield. si Bearfield. Honestly, si Bearfield hindi ko siya masyadong nasusubaybayan. Although 'di ba, for the longest time alam ko pandemic pa lang na yung nasa conversation na yung pangalan niya kung magpapa-draft na ba sa PBA ganyan. Kaso 'di ba ang daming kumbaga ang daming mga fiasco with regards to the rules, the draft rules. Kaya parang napapatagal yung Mhm. pagpapa-draft niya. Pero now the wait is over. Although for me honestly hindi ko siya makikita as number one pick. Not because of the talent level. Alam naman natin with this experience, ang dami niya ng kumbaga we all know what he can bring to a PBA team. Kaso sa akin kasi is, yeah, 'di ba parang for the longest time may chismis or quote unquote chismis na talagang nagtank yung Converge for Balti. Tapos when you look at it, maano na rin madami na rin guards and wings sa Converge. So parang ang ano nila although may Ambohot Arana sila sa bigs, 'di ba? Parang as much as possible, 'di ba? Kumbaga Balti, he can pass as a generational talent kasi 'di ba? Isipin mo nung Gilas nag 6'8" wing siya. So alam mo yung versatile siya na kahit may kahit may import pwede siya lalo na natatanggalin yung height limit sa import ngayon. So kahit papaano hindi mababawasan yung productivity level ni Balti. Yeah, I agree. Siguro for conversational wise, parang pwedeng magkaroon ng debate between Balti and Cedric Oo, Bearfield. But wala namang yeah, wala namang mali. walang mali. Pero kasi kung iisipin mo, walang tawag doon, conversation wise, magkakaroon sila ng debate. Mainly because ito si Balti naman, we know last 2 years sobrang high ng stocks niya. For me nga, para siyang Wembanyama ng PBA kasi Oh, sobrang nagkaroon ng everything ganong was, comparison sa social di media. ba? They were, parang lahat ng team excited na dumating siya, pero 2 years ago yun eh. This year, parang converge na lang yung parang nararamdaman natin na excited sa pagdating niya. So, not much hype coming from Balti this year's draft. While si Bearfield naman, parang kahit matagal na yan na, na nagkakaroon ng rumors during the PBA draft, I think mas fresh at mas hype yung Cedric Bearfield rumor. Kaya siguro there will be other people na pag-iisipan na pwedeng kunin yung Cedric Bearfield at number one. But I guess I also stick with sa sinabi mo na yung Converge ng nila 1 year for rumors that they tanked for 1 year para kay Baltasar, and it will be parang sayang naman kung biglang last second papalitan nila to ng Cedric Bearfield. Yun at tsaka yun yan na-mention ko yung surplus of nila, guards and wings nila. Kasi may 'di ba last year ito si Winston Andrade yung nila, Mm-hmm. yung Yeah. first first round nila 'di ba? Kasi dalawa yung kanila Mm-hmm. tapos may mga nakuha pa sila sa second round na
ginagamit naman nila ngayon. Tapos may Mm, Mike Nieto pa sila, then sa guards may Aljun and Alec. Tsaka yun tama din ka. Actually, familiarity din wait with lang. Coach Aldin. Kasi player niya sa Lasal si Oo, tama. Balti, eh. Tama. Although I think hindi naabutan ni Coach Aldi na nag-blossom si Baltin to May Ben nun, eh. like super super prospect, super Mm. talent. Pero balikan ko lang sinabi mo na Shawnee Winston. Naalala ko may nakita akong post sa Facebook na parang okay lang kasi may parang Converge fan group ata yung nabasa ko na okay lang kahit na hindi ma-draft nila si Bearfield. Ang mahalaga is makuha nila si Balti kasi meron naman daw silang Shawnee Oh, Winston yun na, din, 'di yun ba? din. Parang yeah, it makes sense na yung Shawnee Winston hindi siya siguro as of now hindi siya Airfield, but the potential is there for the incoming sophomore na si Shawnee Winston to be at least explosive combo guard for Converge. Then samahan mo pa ng possibly Baltazar. It's 'Di ba? So, ayun na nga. and yeah, aside from Cedric Bearfield na obviously it will add value dun sa draft class na 'to, na possibly top 1, top 2 sila ni Balti. Other players na nag-add ng value dito is obviously yung Sangyup Bros, yung mga former Asian imports na si RJ Abarientos and si Dave Ildefonso. William, gaano kalaki yung impact na parang gaano napalalim nitong Asian imports na 'to yung draft class for the PBA 2024? Napalalim nila na in a sense na hindi naman unexpected naman na magpapa-draft sila, eh. Kasi 'di ba parang siyempre given their age at saka yung kumbaga kung anong ginagawa nila ngayon, ang expectation sa kanila is magse-stay pa sila for a couple more years sa sa overseas, especially si RJ. Although si Dave hindi ko alam kung ano yung status niya sa Korea, eh. Pero 'di ba parang mukhang siguro baka mas mapapaaga si Dave like when you look at it. Tsaka pero si RJ 'di ba nag-Korea. Although makes sense din yung kay RJ kasi nag-Korea na, nag-Japan. Ilan taon na ba si RJ? Alam ko ka-age natin yun, 24 na ata siya, I believe. Correct me if I'm Na wrong, ah. Pero mga ganong age range, 'di ba? So, kumbaga na-experience niya na Japan and Korea. So, I feel like it's high time na rin for him to settle here sa sa Philippines para kumbaga makita natin yung kung paano ba talaga maglaro si RJ. Kasi aminin man natin o hindi, we barely get to watch his games sa sa Japan tsaka sa Korea. Siguro highlights kasi it's all over social media, like yung mga networks pinopost yung highlights nila, 'di ba? yeah, actually both surprise for well, basically both of them. Yung Ildefonso kahit sabihin natin hindi siya super tunog sa KBL, parang feeling ko kaya niya pang mag-stay ng 1 year dun Oo. and then siguro pinaka-nasasayangan ako kay RJ in terms of like playing overseas. Kasi feeling ko may plan din naman yung like B-League for him. Siguro first year niya medyo rocky start. Katulad lang ni 30, si 30 'di ba? Nung start niya hindi underwhelming din, then parang last year biglang nag-boom si 30. I feel na if RJ would stay in international scene, pwedeng mag-boom din siya anytime soon. Pero yeah, I think it's a different timeline na siguro na nag-Asian import pa siya. Pero ngayon pag-usapan natin yung nag-draft siya and I think every team in the PBA would be lucky enough to get RJ Barrientos. Hindi ko sure kung nasa top 2 siya, pero feeling ko puwedeng mag-top 3 or actually top 5 pala 'tong dalawang 'to 'no, for sure. Oo. Malaki yung chance sa top 5 'to. Not sure lang kung saan sila lulugar dun sa top 1 to ranges 1 to 5. But yeah, RJ Abrientos will be something na for me, personally, gusto kong makita sa PBA kasi si RJ Abrientos meron siyang showtime, takeover mode, eh. Na I think fans would really love to see that, especially live or even on TV Oo, na yung 'pag nag-init yan microwave mode, yung gano'n sarap lang panoorin. at saka rin malaki rin yung value niya apart from basketball wise, marketing wise. Kasi Hmm, last name pa lang alam mo na, eh. 'Di ba parang kunyari, may mga bata na mm, nagsisimula or nagkakaroon ng interest sa basketball, dadalhin niya ng tatay nila na
oh, yung tito niyan, yan yung idol namin nung panahon namin. Ngayon, panoorin mo yan. Eh, 'di ba parang ano, hindi naman 100% identical, pero 'di ba kumbaga parang may flashes of Johnny A. si RJ. Ay yung flashes of someone na parang you would understand why a lot of people idolizes him. Hmm, Kasi may ano, eh, may flashy yung kanyang, ayun na nga. play style. Parang may ano nga si ano, kumbaga may konting resemblance sa laro ni Johnny A. si RJ. And correct me if I'm wrong, although hindi mo rin masisi kasi yun ang mentor niya, eh. So Mm, hindi pala hindi masisi, hindi ka magugulat kasi mentor niya yun, eh. Ngayon siguro masyado na natin pag-usapan si Barrientos and the talent that he could bring into this, he could bring into this league. Let's talk about Dave naman. Siguro eto, with the knowledge that you have on Dave, how would he impact right away for, the PBA? Yun din, eh, kasi kumbaga Davis ano, eh, parang kumbaga he can be a perfect international player din kasi. So, any team would take the opportunity to add Dave Ildefonso sa team nila. Tignan mo, he has the height, ano 6'4" ata siya, 6'3", 6'4", tapos may Mm, length, and then he can dribble the ball, maayos shooting, tapos he can finish, 'di ba? And then obviously decent defense din siya. Hindi man, I mean, correct me if I'm wrong, pero hindi man gano'n ka elite level yung defense niya, pero maayos naman yung defense niya. So kumbaga, one of the most versatile players na any team would be fortunate to have. I think the potential is there for Dave Ildefonso. Siguro yung parang coming to this draft, medyo yung stint niya with KBL is something na parang we wanted more from him. So parang coming here, medyo I might say na baka there will be people na medyo, low on the draft board comes of Dave Ildefonso. Pero for me, I think good fit right away for ano, medyo hot take lang na Terra Firma at number 3. So hindi ko din trip na number 3 si Dave kasi masyadong mataas, pero nakikita ko yung sense na Terra Firma would get Dave for number 3 kasi si Javi 'di Oh, ba nawala. yun yung sasabihin So ko. parang a Mm. replacement for Javi will be a perfect replacement for Javi Gomez de Lilano will be, Dave Ildefonso. Kasi Puwede din sige, ikaw muna. hindi kasi when you look at it din, kaya perfect, kumbaga Dave could be a perfect replacement kay Javi. Like it makes sense kasi alam mo, 'di ba, Javi has the length, the height, tapos kumbaga halos magka-position lang sila. Pero 'di ba last conference nag-playoffs ang Terra Firma. So kumbaga Mm, barring the conspiracy theory na may pitas-pitas from farm teams, kung sakaling ibubuo nila yung team na 'to, kung ano, ito lang naman yung piece natin na mawawala, ang hanap natin sa draft yung magiging sensible na kapalit ng piece na 'to, which yun nga nakikita natin si Dave. mhm. Yeah, actually yun naman talaga yun and for me lang siguro coming para lang sa mga tao na parang hindi super kilala si Dave, I do feel na with his play style, coming to this draft baka siyempre magkakaroon siya ng time na slow start sa PBA. I do feel na magkakaroon siya ng gano'n sa Oo, rookie season niya. Pero at the same time parang puwede din siyang magkaroon ng draft comparisons with like medyo I don't know if mag-a-agree lahat pero Calvin Oftana na ano, parang someone you could mold into a Calvin Oftana coming to the PBA. Si Calvin Oftana 'di ba, medyo ano din siya, eh, medyo nung nag-NLEX siya medyo mabagal din yun and then parang second conference bigla siyang nag-boom. So, oo, si na-injure lang. si si Ildefonso I think medyo puwedeng maging gano'n din like, wingman that could shoot threes, could defend and at the same time, could finish at the basket. Definitely as a 3-level scorer na Terra Firma would be really needing at number 3 I guess. As the quote unquote pamalit kay Javi Hmm, GDL. yeah, ayun actually ilang players na ba yung pinag-usapan natin? Basically mga 4 players pa lang 'yan, possibly yung nasa top 5 ng ating, PBA draft class coming
in July 14, 14, Saturday na. Sunday na. Sunday pala, Sunday. Sunday, sobrang bilis na nga eh. Unlike before, to be honest, na parang we have 1 month to prepare for this. Sobrang nakaka-hype yung last year. This time around, medyo mas konti yung time natin to talk about this PBA's draft class. So, we'll take as much as time na para pag-usapan yung other players na tingin mo would be notable enough to na parang hindi na pag-uusapan masyado, pero deserve nilang mapag-usapan. Si Evanelli, for me. I mean, walang bias. Walang Walang bias, bias. nakasombrero ka nga ngayon eh. No, tsaka hindi, tapos si Evan pa yung talagang favorite player ko sa team na yun. Hindi, pero kasi si Sige. Evanelli, yung playstyle niya, 'di ba, yung pure point guard na ano. Yun yung sila sabi nila na kumbaga dying breed. Mhm. So Evanelli could be the guy na bubuhayin uli yun. Yun yung point ko. Yeah. Kasi timeless yung laro, yung playstyle ni Evan eh. So kahit sabihin na, although syempre gusto pa rin natin siya maging superstar and all. Pero yun nga, barring the situation sa pro, iba ng pro sa college, iba. Pero I can be sure na he will be having a long career in the PBA. Ako, hindi, kasi ako, to be honest, nung wala pa sila Bearfield, Ildefonso, and Barrientos, he was a little bit high on my draft board. Ikaw, what do you think, saan siya mapapadpad with the addition of the new prospects in the draft? Saan siya? Top 10, top 5? Or gusto mo, sabihin mo kung anong team yung tingin mo makakuha sa kanya. Hindi ko Ganun ka hindi ko kasi sigurado. alam yung orders eh. Pero ang bagay siya sa Phoenix kasi wala sila yung injured pa si Tyler, di ba? So kahit papaano Okay, pwede so siya top maging 4. point Kasi guard. Phoenix, alam ko, Fourth ba fourth pick Phoenix? ang Oo, ata eh. pick ang Oo, Phoenix eh. oo. Or pwede rin sa sa Hinebra soon, maybe. Kasi wala Never nang, seen. kasi So sinasabi mo pwede siya kunin ng Northport at number 5. sino ba point guard ng Northport? Franyu, di ba? Oo, Franyu, Samar. Medyo hindi, parang ganun. kasi hindi, pwede naman mag-slide down. Ikaw, pitas agad ang nasa isip mo, pwede namang magkataon Hindi, kasi lang na ang pag-turn sinasabi ko ng lang is, Hinebra. ang sinasabi ko lang naman is, pwedeng makuha ng, ikaw na bahala maglagay nun. Ang sinasabi ko lang is, maganda kasi yung 5th pick, to be honest, sa Northport pag available si Evanelli. Kasi isipin mo, maganda lang din naman yun. Na Oo. medyo parang, yung Franyu pwedeng starter, pero pwede ding siguro iba muna yung i-try nila sa starter. So I think Evanella would be okay for that role. And then, alam mo, maganda lang din as a NCAA fan, parang gusto ko lang din makita sa isang team si Franyu, si Evanelli, tapos si Coach Bonitan. Di ba? Yun din. Pero, actually makes sense. Pero kasi hindi, kaya ko rin nakikita sa Hinebra si Evan. Kasi aminin man natin o hindi, like, as much as, of course, Kuya LA, although happy birthday kay Kuya LA kasi birthday niya today. Ngayong recording day, nakita ko lang sa Instagram. Rin siya kumbaga kumbaga siya yung nagsa-stabilize ng lahat sa Hinebra. Given Evanelli's IQ, yun nga, yung playstyle niya, may resemblance kay Kuya LA. Kumbaga, siya yung pag nagkaroon ng changing of the guards. Kasi as much as Kuya LA still has it, bilang na lang eh. So, kumbaga, bigay mo na sa kumbaga, changing of the guards. I think it's high time for Evan, or Evanelli could be the right guy for the role. Especially, yun nga, kumbaga sa sistema ni Coach Tim, hindi pwede walang pure point guard eh. Medyo natatawa na lang ako kasi gusto mo ilagay paborito mong player dun sa draft sa paborito mong team sa PBA. Hindi ko alam kung sa Java yun o coincidence lang yun, pero ngayon ko lang napansin. nakakatawa lang. Oo nga, actually, So, makes sense nga. Oo, yun nga. So yun, siguro ako, medyo notable din. Actually notable pala, Policarpio. Feeling ko, if he won't be if he won't be on the top 4, yung back-to-back picks ng Rain or Shine, kukunin yung isa doon. For Policarpio, and I guess, gandang pick agad nun.
might be the young or one of the youngest players coming to this draft kasi ilang taon pa to pwede maglaro sa college eh. I think it's 2 or 3. So and then you already had the we already seen the potential of Policarpio last year and even dun sa PBA D-League playing for Eco Oil. Wala si KQ nun, so isa siya dun sa mga Oo, talagang next step up. So coming pag available to sa number 4, number 5, I guess meron ding Pampanga connection, Cabalin connection dyan somewhere with di ba si Yengyao run for parang run Hindi lang sa nanalo talaga siya. hanggang ngayon ba? Basta alam ko nanalo siya, di ba? Dati. So I think meron ding somewhere na Cabalin connection dyan or Pampanga connection na pwedeng makuha ng rain or shine kung si Policarpio At na saka ako for stretch me 4 excited ang din gusto ako. ni coach eh. Ni Coach Yeng eh. Mm. So I think perfect complementary piece. Actually, going back kay Evanelli, pwede rin pala siya sa rain or shine. Kasi kulang sila sa pure point guard. Puro convert yung point guards nila eh. Karakot, Asistio, si Nokum, di ba? Alam ko, convert lang. DOS talaga yun eh. Convert lang din yun eh. parang 'di ba ang nalaro nila is si Caraco tapos minsan si Ildefonso. Sean Ildefonso na yung pino-point guard. So Oo, yun nga. So puro convert. At least ngayon, meron silang natural na point guard din. So yun, medyo di ko alam bakit puro Lasal yun. Pero dagdagan natin ng hindi Puro Lasal. Lasal nagpapadraft eh. Hindi, lagyan natin ng hindi Lasal siguro. Eto, notable pero meron siyang asterisk siguro kasi hindi natin alam kung how will he be, parang paano siya babalik sa injury niya na I think Okay, alam ko everyone na yan. excited for this guy din. Medyo tumahimik siya last year pero this year I'm hoping for him to be drafted and that's Adamson, the King Falcon, Jerome Lastimosa. Your thoughts on Jerome Lastimosa? Ayun nga, actually, yun din yung interesting kasi the Actually, wait talent. lang. Ito Sige. yung mas ideally babagsak sa Ginebra at kung number 10, number 11. Basta kung nasaan draft pick ni Ginebra, mas ideally siya yung magiging available on that spot. Kasi feel ko mataas masyado si Evan eh. Kasi kaka-champion tapos ang mainit si Evan eh. Si Jerome ang medyo tumahimik kasi parang kasi yun nga the unfortunate injury happened. So yun kaya rin ako interesting kasi yun nga the situation at saka yung talent. The talent is still there eh. Actually, some one way or another, although walang first and second round yung team na to, pero pwede siya sa token text eh. Kasi kumbaga yun nga syempre Jason Castro approaching the twilight of his career din. Pero Tapos, naman sila ng batak May nambatak naman sila. Pero dos yun eh. May Bearfield naman sila. De joke lang. Talaga mga katoxican na size. Pero hindi barring any hindi naman natin alam kung ano yung magiging situation soon eh. Kaya muna tayo. Huwag ka muna mag-assume sa mga ito talaga. Sinasabi ko lang may nambatak sila. Hindi, pero kakakuha lang nila nun. Pero yun nga si Ray dos point guard si Jason Castro eh. Tapos ito pang hindi alam ng mga baka hindi mo alam. Si Coach Nash pinapatakbo niya sa Adamson dribble drive. Which doon doon naging elite si Jerome. Kunyari mapunta siya token text. Anong sistema ng token text ngayon? Basta yun. O di ba? Dribble drive din. Tama. So pag pumunta siya doon, pwedeng yun, ma-maximize ni Coach Chot yun. Tama ka naman. I guess pwede. Pero parang to be honest kasi parang baka hindi din umabot sa token text si Jerome Lastimosa given na draft. Given na Hindi ko naman sinasabi nga aabot. Sinasabi ko lang doon siya perfect. Perfect. Siguro possible. Para sa akin hindi perfect. Kasi parang gusto ko yung kung saan mapunta si Jerome is someone na a team that could be patient enough to help him recover from injury and develop his skills again. Pero nagigets ko yung point mo na yung dribble drive nga na nakasanayan niya, pwedeng mag-translate din yun sa token text, knowing na yung system din nila runs
and lives through the dribble drive. O, 'di ba? Eh, yung matindi dun, sino ba aminin man natin o hindi, sino yung mas magaling mag-execute ng dribble drive? Kaya nga sa kanya binigay yung kaya nga sa kanya sinasabi yung dribble drive, Sige, 'di ba? sige. Mm. So, yun So yun lang yung point ko. anyway, I guess yun, si Nelly, si Policarpio, maybe Lastimosa is also at the mix. Siguro last na lang din, Ako may last 2 ako, eh. last two. Actually sige, sabihin mo muna yung last two mo, then yun, sige, go muna. Baka nakalimutan mo si Jay Cancino, Actually, hindi ko tapos nakalimutan, susunod ko lang, ayun, pero tapos si sige, Kai ikaw. Balungay. Pero sige, mag-CJ Hmm, muna tayo. CJ, ayun din, kumbaga, perfect complementary wing din siya. Well, at least to start his career. Kasi 'di ba ano, he has the length, he can shoot. Uy, puwede rin sa Hinebra si CJ, kasi kulang sa shooters ang Hinebra ngayon. So, although hindi, babalik na rin naman si Maye, eh, so baka ano pa. hindi, magiging crowded lang din yun para kay CJ, Oh, yun pero na nga. gets ko na ang point mo. So yun din, tapos ano, yun nga, may shooting. So yun din, mataas din ng ano niya, mataas din ng stock niya. Siguro di man kahit sabihin natin hindi mag-top 5, sure ako first round si CJ. Hindi puwedeng wala siya sa first round. Well, at least my Okay. opinion. And yun pa lang naman ng top observations ko for Cancino. Ikaw sige, yung kay Balungay naman, for you, bakit kailangan abangan yung kay Balungay? Ano siya, eh, kumbaga yun puwede yun mag-top 5. He has the size, athleticism, he can shoot, tapos 'di ba, kumpiyansa mataas din ang kumpiyansa ni Kai, eh. Well, although kahit 'di ba parang nakita naman natin kung paano nag-progress yung tsaka yung pag-adjust niya sa Pinoy. Kasi 'di ba isipin mo nung start ng ano ba siya, season 85 ba siya nag-start sa UAAP? Yung nag-champion yung Ateneo. Oo, ayun 'di ba season 85 parang ano pa siya, eh, kumbaga nung start, nung first round 'di ba parang I mean kahit sabihin natin maayos naman nilalaro niya, pero 'di ba parang hindi pa siya wala pa yung composure niya. Parang medyo during tough situations medyo nagra-rattle pa siya slight, pero unti-unti nagiging mas steady siya. And then yun, kumpiyansang-kumpiyansa hanggang season 86. Well, nung round one matchup natin sa kanila, kinain tayo ni Balungay nun, eh, nakailang dunks siya nun. So you know na the potential is there. So pag-aano, yung mga teams talagang pag-aano nila, kumbaga PBA teams will pounce on the opportunity to play or to have Kai Balungay there. Mhm. Okey. Actually wala siya sa top 5 ko, eh, pero nage-gets ko yung point mo na puwede siyang nasa possible top 5. Siguro 'to kasing drop na 'to, hindi din 'to super ano, hindi siya big man heavy drop. Hindi sobrang parang kung ita-top 5 big man natin ngayon, it's Baltazar, and then parang medyo masyadong mataas yung Baltazar, then yung susunod sa kanya medyo mas malayo Oo, yung difference. more on wing So and if guard 'to, eh. wing and guard 'tong draft na 'to. Si Balungay kasi wing din yung laruan niya sa Ateneo, eh, 'di ba? 4, Hmm, maybe could possibly be translated into a 3 din kung pipilitin. So, 'pag meron kang matangkad na player na skilled like kay Balungay, parang hirap nga din siya i-pass at maybe a top 4, top 5, 4th or 5th pick ng draft na ito. Yeah, yun, actually napag-usapan na natin yung mga players na talagang puwedeng, nag-add ng value dito sa draft class na 'to, and would add excitement for the PBA next season. Siguro meron ka bang nahandang mga possible sleepers, mga underrated picks diyan na parang hindi napag-uusapan na, pero parang Nocum, parang Clarito, yung mga puwedeng out of nowhere kind of picks na puwede tayong magulat na siguro mga around second round, third round mapipili. Do you have someone in mind right away? siguro si Jason Credo sa Ateneo. Kasi parang ano, eh,
'di ba? Sige Bakit, bakit? hindi natin siya nakita sa college. Pero 'di ba ano siya, kumbaga ano siya, he has the length, tapos may height for a two guard, and then kumbaga decent shooting, 'di ba? Tapos alam ko slasher siya, 'di ba? Alam naman natin yung mga Ateneo players ni Coach Tab. Kahit sabihin natin medyo nakahon nung college, pagdating ng pro, tignan mo yung mga Mamuyak, Nieto. So si Mike Nieto nga from juniors MVP, tapos limited playing time or parang second stringer sa college. Tapos biglang sa pro, ang ganda ng ginagawa, 'di ba? So kumbaga may for sure one way or another may konting na ano, nalabas or may natagong galing si Coach Tab, pero may na puwedeng ilabas ni Jason pagtungtong niya sa pro. Mhm, sige, puwede naman. Pero ako siguro I'm gonna go on and siguro personally, yung picks ko na maging sleeper dito is coming from the NCAA naman. Daming mga NCAA players din naman sumali dito. Ejam Miranda from JRU, 3-level scorer, di ko sure kung napanood mo or something, but I guess coming from Coach Luis Gonzalez na program, this guy is tough enough to defend din, and then yung scoring potential din nandiyan. I think he dropped 34 last year on MPBL. Then this year naman naging solid scorer siya for MPBL as well. So tingnan natin kung yun isa sa mga possible sleepers of the draft ko. And other players din siguro yung mga bata nila Coach Joseph tsaka ni Coach Gerson na sila JP Maguliano and Nat Cosejo. Yung JP Maguliano, for me, ano siya undersized siya to be a 4, pero if a team would be patient enough for him to develop as a 3, magiging maganda din yung parang magiging exciting yun for JP Maguliano kasi matibay yung batang to para siyang Calvin Abueva din, yung sipag in grabbing those boards, yung hustle, yung energy na nadadala niya. Feeling ko it could translate into the PBA level, pero yung height nga lang niya is parang 6'4" listed siya pero alam ko 6'3" nga lang siya so medyo maliit to be a Oo, 4 on PBA. lalo na ngayon tatangkad na ng mga players yung mga ano. Tumatangkad na So pero yeah. yun din yung concern. Pero yun pa lang naman top of my head. Kasi Tsaka dagdag ko lang din, medyo hindi natin pag-usapan, bukod kay Nonoy, hindi natin napag-usapan si Nonoy, oo nga siguro pala, some si other Mark time. Nonoy nga pala. Pero isa pa sa hindi na pag-uusapan na magda-draft din, na tingin ko second round or maybe late first round, Cyrus Torres of FEU. Ito yung sure ball na shooter, parang coming to this draft, Oo, alam mo na kung ano yung dadalhin. Might be the best shooter coming to this draft, local siguro. Kung yung pure-blooded Filipino na shooter kasi there are Phil-Amps din na hindi natin super sure kung paano yung laruan. There are some Phil-Amps still na hindi pa natin masyadong na discover na nagpa-draft dito. So, yeah, I think that would be all of my possible sleepers of this draft. Ikaw, may siguro mga parting shots for this PBA draft class. wala naman na. Well, ako wala naman akong gagawin by then. So, try ko manood dun sa Glorieta since lagi naman ako nasa Glorieta. So, baka manood, baka pumunta ako dun. So, ano na lang, for this draft class, ano, mas naging interesting siya with the additions of Yun din eh. Yung Asian imports and Cedric Barefield. Pero I'm excited also dun sa part na may mga players dito sa draft na to na pwedeng maging possible tawag dun hidden gems for these PBA teams na kailangan lang nilang hanapin. And yeah, I think that would be all for now. Tsaka 'di ba may sinasabi mas stuck daw 'tong draft na 'to kaysa last year? Actually hindi. Tingin ko hindi kasi last year record breaking yun 'di ba? Umabot pa nga Hindi, hanggang 7. kaya nga mas madami lang quantity, obviously lamang yun kasi 3 digits yung applicants dun eh. Pero in terms of the quality, ito ata ang mas Ah, ano eh.
I think Kumbaga mas bigger names. not Kasi may mga ah, Asian import. Sino lang ba yung Asian import na nagpa-draft last year? Hindi natin ka-count si Richie kasi one game lang yun, preseason pa. feeling Diba? ko parang magandang i-compare siya 'pag meron na tayong mas surefire na data with this draft Oo. class na 'to. Kasi honestly speaking, this is initial pa lang naman 'tong episode na 'to. By the way, merong, rookie combine on July 10 and July 11. Tas after that, dun na yung final list. So there will be possibilities pa rin na mag-back out. Sana hindi Oo. or 'di ba, Sana wag na. 'di ba, may possibility ba na yung mga pinag-usapan natin dito biglang mag-back out or biglang may mga papers lang hindi mapasa that would make them ineligible for this draft. So, yun yung may mga parang antayin pa natin before we compare this one kasi hindi pa naman set in stone yung mga like yung applicants natin kasi baka may mga hinahabol pa silang papeles. Okay, so yun din kaya exciting nga 'tong draft na 'to and kumbaga ano rin, parang nagiging mas sentimental 'tong draft na 'to, at least for me on a personal levels kasi kumbaga karamihan ng mga 'to napapanood natin college years natin, eh. Parang last year, Kaya 'di ba, college tayo nun, eh, so parang yung mga kasabayan kumbaga talk of the campus natin na nandun tayo sa campus na yun, makikita na natin na mag-pro 'tong mga 'to. mhm. So yun lang. Actually ako, last parting lang is, yeah, I'm excited for this draft. Hoping na I guess dahil malapit na 'to kung makakagawa tayo ng draft, mock draft, I Mock think draft, that would be exciting as well. Pero let's see, oo. malapit Nabash na, tayo dun masyadong last year, eh. hindi okey lang yun, mock draft nga, eh. Hindi naman Tawang-tawa ka naalala ko lang kasi yung draft na sabi ko nga pala naano tayo nito last year dahil ang dami wala nga tayong natama, eh. ikaw lang yun may tinama ako, eh, pero sobrang konti lang din. Eh, Oh, kasi mahirap hindi hulaan yung tama draft yung mga last year. teams pero hindi yung order. What do you mean? Hindi kasi yung Franyo 5th pick natin nung Northport, napunta siya Northport pero 4th round. Yung mga Ay gano'n. hindi, obviously naman obviously mock draft, mahirap naman Oo. tumama ka dun ng At saka 100%. yung mga Even the Phil-Am, di naman experts. natin lahat kilala yung mga Phil-Am, eh. Hmm, kalma ka lang, okey lang yun, masaya naman Oo, gumawa ng mock oo draft, nga, eh. oo nga. At the end of the day, it's your opinion on Nag-enjoy naman ako pero how you natawa put lang that. ako sa ano, natawa lang ako na naalala ko ito nga pala yung mga nangyari last year. So yun lang, I guess masyado nang nabalik si Williams sa nakaraan dun sa mga mock drafts niya. Oo, Think kung may time, gawa tayong mock draft for like this, year. Medyo kulang ngayon palapit na kasi yung oo. draft, Pero eh. mas masaya yung mock draft natin 'pag nandito si Aaron. So let's see kung maaya din Ano, natin siya. Hindi ko din sure kung kung naaral niya ba 'tong draft class na 'to, pero siguro masaya din kung may oo, kung let's see kung paano niya gagawin yang mga i-o-order 'tong mga players na 'to with the respective, PBA teams. Pero for now, I think that this would be the end of our episode. Our initial list of, the PBA draft class 2024. And yeah, this is Miggy C. and I'm William Go. And until then, take it easy, stay safe, have fun. Guys, kita-kits tayo sa Sunday, sa mga makakapunta.